Magandang araw mga bata. Paano nga ba masasabing bansa ang isang lugar? Ano ba ang kahulugan ng isang bansa at paano ito naiiba sa estado? Ang mga ito ay ilan lamang sa mga tanong na masasagot sa araling ito. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang natatalakay ang konsepto ng bansa. Sa pagsasakatuparan nito, ikaw ay inaasahang, una, na ibibigay ang kahulugan ng bansa. Pangalawa, nakikilala ang pagkakaiba ng konsepto ng bansa at estado. Pangatlo, na ipaliliwanag na ang Pilipinas ay isang bansa. At panghuli, naiisa-isa ang kahalagahan ng pagiging bansa ng isang lugar. Ang isang bansa ay binubuo ng tao, teritoryo at pamahalaan. Ito ay isang lugar na tinitirahan ng isang pangkat ng mga taong natatangi sa iba pang pangkat. Sila ay may magkakatulad na kulturang pinanggalingan kaya karaniwang iisa o pare-pareho ang kanilang wika, pamana, relihiyon at lahi. Ang isang bansa ay maituturing na isang estado kung ito ay binubuo ng tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya. Ito ay may tiyak na sakop na kayang pamunuan at pangasiwaan ng isang pamahalaan. Ang pamahalaang ito ay may natatanging kapangyarihang pasunurin ang mga mamamayang nasa ilalim ng pamumuno nito. Mga bata, mahalagang mas maunawaan mo ito upang matukoy kung ang isang lugar ay isang bansa. Ang mga elemento na ito ay ang mga sumusunod. Una, tao o mamamayan, sila ay ang mga naninirahan sa loob ng isang teritoryo at bumubuo sa populasyon ng bansa. Pangalawa, teritoryo. Ito ay mga lupain at katubigan na tinitirahan ng mamamayan at nasa ilalim ng pamahalaan. Kasama rin dito ang kalawakang itaas nito. Pangatlo, pamahalaan. Ito ay isang organisasyon ng mga tao na naglalayong mapanatili ang maayos at matatag na lipunan. At pang-apat ay ang soberanya. Ang isang bansa ay maaaring may soberanya o walang soberanya. Ang soberanya ay ang pagkakaroon ng kalayaan mula sa pakikialam o panghihimasok ng ibang bansa. Mga bata, ang Pilipinas ba ay isang bansa? Ang sagot ay oo. Ang Pilipinas ay maituturing na isang bansa dahil taglay nito ang mga katangian ng isang bansa tulad ng sumusunod. Una, ito ay may teritoryo na tinitirahan ng pangkat ng mga taong natatangi sa iba pang bansa. Pangalawa, ang mga pangkat na naninirahan dito ay may magkakatulad na kulturang pinanggalingan kaya may iisang o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi. At pangatlo, ito ay may tiyak na sakop na lupaing pinamumunuan at pinangangasiwaan ng isang pamahalaan. Ang Pilipinas ba ay isang nasyon at estado? Ang Pilipinas ay matatawag na isang nasyon at estado. Ang nasyon ay tumutukoy sa grupo ng mga tao na may konseptong etniko at ito ay binubuo ng mga taong may pagkakatulad sa paniniwala, relihiyon, at wika. Ang estado ay isang konseptong legal at politikal. Ito ay mga taong may sapat na bilang upang suportahan ang kani-kanilang lupang nasasakupan, taong naninirahan, pamahalaan na lihitimo at soberanya o kalayaan sa sino mang mananakop. Sa makatuwid, ang isang bansa ay matatawag lamang na isang estado kung mayroon itong tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya. Ang estado ay hindi napapasailalim sa kontrol ng panlabas, samantalang ang nasyon ay maaaring umasa rito pagdating sa usaping pampulitika. Ang estado ay may sariling teritoryo, samantalang maaaring wala nito ang isang nasyon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa isang buong papel.
Puna ng mga hinihinging impormasyon tungkol sa grapikong pantulong na magpapakita ng pagiging bahagi mo sa isang bansa. Kopyahin ito sa isang papel at isulat dito ang mga sagot. Punan ang grapikong pantulong ng mga sangkap na bumubuo sa isang estado at ang kahulugan ng bawat elemento. Kopyahin at sagutan ito sa isang buong papel. Buuan ang diwa ng tula sa pamamagitan ng pagsusulat sa bawat patlang ng angkop na elemento ng bansa at estado. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Sa isang bond paper, sumulat ng isang liham pasasalamat na nagsasaad ng mga dahilan kung bakit mahalaga at dapat ipagpasalamat ang pagiging bansa ng Pilipinas. Magbigay ng 5 o higit pang dahilan.